dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Car back, sauce in hand. May isa pa po. Sige po. Saan ka po, sister? Naka-drive ka? Okay lang ba mag-drive? Hindi. Nasa Uber ako. Sa Uber. Sige po. In terms of giving like charity or kasi dati 'di ba nasa Middle East lang ako, so konti-konti lang ng sahod, ganyan yung parang parang nangangarap ka na ganito tutulong ako sa ganito, kung sana may ganito lang akong pera, kung sana may ganun tapos slowly na binibigyan naman ako ng Diyos. So kung naman may ibinibigay din naman ako, and then yung naalala ko dati, kasi yung mga nakita ko, sabi ko, oy, ang lalaki ng sahod, 100,000, ganyan, 200,000. Sabi ko, yung iba nakakapagpaaral ng madaming pamangkin or kamag-anak. And then sabi ko, sana ako din, gano'n. Gusto ko din tumulong sa mga kamag-anak or mahihirap. Pag may gano'n akong halaga. And then, narinig ko yung sinabi ni Brother Angel, yung topic dati tungkol sa yung pag nagsabi ka na or promise na pag may gano'n, parang promise mo sa Panginoon na gano'n, tapos binigyan ka, tapos hindi mo binigay yung nararapat. So sa akin naman, salamat sa Diyos, pinagkaloob naman niya sa akin yung 2 times up to 4 times ng sahod na dating meron ako. Pero hindi ko ginawa yung sabi kong magpapaaral ako. Kasi nga yung pag may asawa ka na ganyan, hindi kayo magkakasundo. Parang iba sa spouse mo yung pagtulong sa kamag-anak. Parang gano'n, di ba? So, ang ginagawa ko na lang is nag-charity na lang ako kung sino yung makita kong may sakit. Or kung sino talaga yung nangangailangan, yung binibigay kong binabagsak ko minsan yung tulong, gano'n yung parang pakalat-kalat yung charity ko na hindi ko kilala sa mga tao instead na sa mga kamag-anak or mga pamangkin na gano'n. Okay lang ba yun na sa Diyos na yung parang dati parang nangako ako or hindi nangako pero parang gusto kong gano'n kapag binigyan niya ako ng gano'ng halaga or okay, so bago ko ibigay kay Brother Angel, no, kasi naka-address kanya, ang sa akin, sister, yung pagtulong natin, maganda talaga at yan ang gusto ng Diyos sa atin, ang tumulong, no. Nung nakaraang linggo, nag-confess ako nung nakaraang linggo kasi mayroon din kasi akong kung ako din kasi pag may humingi sa akin, inaalam ko muna kung kinakailangan ba o hindi, no? And then nangyayari kasi minsan naiisip ko parang sumusobra na yung paghihingi nila ba. Yung mga kamag-anak ko lang naman, sumusobra na yung paghihingi, kaya ako naman parang something in my heart na parang ayaw ko, pero binigyan ko pa rin. So yun lang, kinonfess ko lang doon kasi instead na magbigay na lang ako agad, hindi ako hindi ba bukal sa aking puso ang pagbibigay kasi inuusisa ko pa kung kung talaga bang nangangailangan siya ng pera. So, ang sagot sa akin ng pare, sabi niya sa akin, ang pagbibigay dapat bukal sa iyong puso. Kahit gaano kaliit yan, dapat bukal sa iyong puso. Kasi kahit pa gaano kalaki ay yung ibinigay pero hindi naman bukal sa iyong puso, walang kabuluhan din yan.
No? Ang Then, sa akin po, yung sa'yo, bukal yung sa akin. yes, yung sa'yo kasi, sister, ando na tayo. Kaya nga sabi ko, yung pagbibigay mo, sinasabi mo, tinutulungan mo yung mga tao, mabuti yun, maganda yun. Mayroon ka lang kasing parang pangako na hindi mo tinupad. Medyo problematic yon. Kasi yun ang pangako mo. Then ibinigay ni God, di mo ginawa. Okay? Yung mga yung mga ibang paraan na pamimigay mo, syempre, tama yun, maganda yun. No? Na nag-reach out ka pa rin, namigay ka pa rin, mabuti yun. Pero tandaan natin, yung kasalanan mong isa, kinakailangan mo talaga i-confess yun. Kasi hindi rin malulugod si God doon. No? Ito ang sinabi sa 5:6 ng mga ngaral. Sabi ng Diyos, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan ay galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kaniya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So medyo sablay tayo doon. No? Kasi nga ando na nga tayo. Kahit na po ikinover ko sa ibang pagtulong ng ibang tao. Yun na nga. Ito nga yung sa akin, sister. No? May sagot ang simbahan diyan. Ipabigay natin kay Brother Angel mamaya. May sagot siyempre ang simbahan diyan. Ang sa akin is yung pagtulong mo sa iba, mabuti yun. Walang problema doon. Ang sa akin ba doon sa pangako mo? Sabi mo kasi nangako ka tapos ibinigay ni God, tapos hindi mo ginawa. Ito kasi yung sinabi ng Bible patungkol dyan. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo, sa ganyan galit na galit ang Diyos. So dyan lang ako, yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Pero for sure, mayroon ka namang reason bakit ginawa mo yan, te. So hindi din kita pwedeng hatulan dyan. No? So, ibigay natin kay Brother Angel, ano ba ang turo ng simbahan pagdating sa mga ganyan na mayroon kang pangako, tapos di mo nagawa, pero binawi mo naman at doon mo ibinigay sa iba. Okay, Brother Angel? Oo, mas nakakatakot itong gawa 5. Bro, bigay natin yung gawa 5. Pinatay. 1 to parang napakinggan ko rin dati. Connected. Pero ito kasi medyo may halong daya to. Kaya nangyari sa kanila to. Pero sige, basahin pa rin natin to. Kasi may related din naman sa mga ngaral 5 to 6 yan, connected yan. So ito ang sinasabi sa gawa, no? Mayroon namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian, Ananias ang kanilang pangalan ng lalaki at Safira naman ng babae. Kasi ba't nila ibininta yung kanilang ari-arian? Kasi nangako sila na ibigay sa simbahan. Ito yung pangako nila Subalit nagsabuatan ang dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. So ibig sabihin may kickback, no? Itinago nila yung bahagi, yung iilan lang ang ibinigay. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya ay patay na bumagsak. Ibig sabihin, pinatay siya dahil dun sa kanyang kasinungalingan, at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. At ang mga following verse niyan, kasi ang una dyan natulan si Ananias, so mga sumunod na verse doon, yung asawa naman niya pinatay din ng Holy Spirit. Bro Angel? Nakakatakot, no? Meron din naikwento ko ba sa inyo nung active pa ako sa charismatic namin, no? Meron ako isang brother doon. Actually binigyan siya ng 3 months to live. Iisa lang ang baga, no? Si brother, ayoko na banggitin ng pangalan. Pag nandun ako, minsan nagko-choir ako doon sa charismatic namin, sa gawain. Pagkatapos na ng gawain namin, minsan inaabutan ko yun. Ano lang naman sila, simpleng ano lang. Nabigyan siya siguro ng 3 years, imbis na 3 months lang, 3 years o 6 years, no? Pero buhay na buhay, no? Binigay siya ng extension of life ni God. Ngayon,
base din sa mga kami kasi nag-aano kami sa mga ganyan, sa mga talata talaga, biblical. Sorry po, mag-mute lang po ako at matikinig sa work na po ako. Sige po. Salamat po. O yun, so anong nangyari nun, talaga nangyaring pareho. So, nagmamadali akong mag-work, hindi ko natapos yung gawain namin. Tapos sabi ni brother, Brad, yung pang ano ko, sabi niya, sige, binigyan ko, minsan pangkain niya, binigyan ko ng 200, no? Sabi ko, yung 100 dyan sa love offering. Yung 100 sa'yo, no? Pambili mo ng pangkain. Hindi ko natapos yung gawain kasi alis ako, may gagawin ako. That was Friday lang, no? Natandaan ko yun, Friday lang po nangyari yun. Actually, binigyan na siya ng extensions of life, no? So, ninisip ko, 100 nga lang, ano pa. So, alam niyo po yung nangyari ng kinabukasan. No, ito yung nangyari. Sabi ko sa kanya, nasa gawain pa, binigyan ko 200, yung 100 sa iyo, 100 100 sa gawain ni Lord, sa love offering. Alam mo, kinabukasan, may nagtumawag sa akin na sabi niya, namatay na si ano. Sabi siya, kausap ko lang kahapon yan. Sabi ko, binigyan ko pa ng 200. Sabi ko. Ngayon, napaisip ako diyan sa talatang yan. Sabi ko, ewan ko, biglang pumasok sa akin yun. Minsan, yung charism yata tawag doon, no? May gift of no? Or discernment. Naisip ko lang yun, hindi ako sure. May connection kaya dun sa 100 sa kanya, 100 sa love offering. Meron naisip ko lang pagkatapos ko na-receive yung call. Kasi malapit, kaibigan na rin namin yun dahil araw-araw din siya sa gawain. No? So, alam niyo po, nasa isip ko pa lang yun. Ang ginawa ko po, pumunta kami mga Sunday siguro. Nung pumunta kami doon sa funeral mismo, eto na. Nagtanong kami, medyo nagalit pa nga yung siyempre hindi naman naintindihan yung aral ng Diyos, no? Tinanong namin, sis, pinatanong ko na lang, nahiya ako dun sa pinatanong ko dun sa nanay ba niya o ate? Ate, nung bumalik ba si Brad ganito, nasa funeral, nasa bahay, nakaburol. Sabi niya, nung dumating yan, sabi ganon, nung ate, or nanay, nung dumating yan, may hawak siya 200. Yun. So, nakuha niyo yung doon, punturon. Yung 100, hindi niya binigay sa love offering. Para sa Diyos yun. Nagets mo ba yung kwento, Bro Junry? Bro Angel? Ano, Bro Angel? Nagets mo yung kwento ngayon? Sad to say, hindi kasi kinakausap ko yung anak ko. Sorry. Okay. Si sister, nagigets niyo po, ibig sabihin? Nakakasagot ba siya? Hindi yata. Nasa work na. Sister? Sige. Sister Kat? Nasa work na. Nasa work na siguro, Brother Angel. Sige. So, yun po yung yun po yung nangyari. So, based doon sa pinangako niya, dapat ibigay niya sa love offering. Hindi binigay. Buhay ang kapalit. Namatay. So, only God knows. Ayoko naman mag-judge na ayun na dahilan or what. But based on that, mga 5-6 gawa chapter 5, yung pinangako mo talaga, nagagalit ang Diyos yan. Kasi ang Diyos alam niya yung nasa isip mo. At mapanibuguin ng Diyos, marami po tayo. Hindi alam ng mga tao yan, na marami tayong mababasa ang Diyos ay mapanibuguin. Sa baha dyan, at sa bagyo? No? So, Bro Junry, naririnig ka. Kasi grabe ang baha ngayon sa Manila, no? Bro Junry? Hindi. Okay. So, naririnig ka. Narinig pala ako. Sorry, hindi ko. Bro, pakimute mo lang. Sige bro. Sige, sorry. So, i-base natin dun sa habang nakikinig si Scotty. Delikado kasi talaga yan. Ako, ayoko magsabing okay lang yan, no? Ayoko po, no? Like ko sinasabi, ayoko dagdagan o bawasan ng sinasabi ng Diyos sa Biblia, no? But, ang pinakamaganda rito, dahil nga nang ako ka, no, at hindi mo natupad kung ano man yan. Tandaan po natin, maraming ganyan na nangyayari totoo sa amin noon sa charismatic. Ang dami ng bigyan niyo ako ng ganito. Nung binigyan siya ng Diyos, hindi na binigay yung para sa Diyos. No? So, sabi nga, dati wala ka naman, halimbawa 100,000. Pero nung nagkaroon ng 100,000, yung iba, nakalimutan na si Lord. Dati nga wala akong 100,000 Di po ba? Lahat na nakikinig. Pero bakit hindi mo kayang ibigay kahit mga ilang percent? At least 10% man lang. No?
Kasi nangangako ka kay Lord, sige magbibigay po ako pag binigyan niyo ako nito. Dati nga wala ka naman eh. Nung nagkaroon, ba't nakalimutan mo si Lord? And yun ang aral sa atin ngayon. Kayo naman pinalitan nyo ng mga iba-ibang charity works. Ewan ko lang kung ano yung level. No? Siyempre, titimbangin nyo yun. Ano ba yung pangako mo at yung ginagawa mo yun? Baka mas madali naman yung ginagawa mong charity kaysa pangako mo. So may konting pagdaya pa rin yun, sister, no? Anong pwedeng natin gawin? Mas maganda siguro isang guni natin kay Father, Sister Cathy, no? Kung nakikinig ka ngayon, i-confess mo yung pangako mo. Alam ni Lord, nasa isip mo pa lang, alam na niya eh. At alam niya. Lahat na nakikinig ngayon, ha? Alam ng Diyos kung ano nasa isip mo. At kapag hindi mo tinupad niyan, alam din ng Diyos. So, if in case, lahat ng mga nakikinig ngayon, kapag nanghako talaga kayo, alam nyo, pag naman ginawa nyo yung mga pangako nyo, mabigat man sa ano o ano man, dati naman wala tayong ganun, di ba? Pero pag na-receive natin, ba't hirap na hirap tayong bitawan yung para sa Diyos? No? Samantalang dati wala naman tayo, nabubuhay pa rin tayo. Wala naman yung hinihiling natin, nabubuhay tayo. Pero pagdating ng grasya, hirap tayong magbigay para sa Diyos. Galing naman sa Kanya yan. No, sa lahat na nakikinig ngayon, hindi biro po kapag nangako tayo sa Diyos. Biblically at sa personal kong na-experience, totoo. Yung mga nangangako medyo, yun nga, nagkakaproblema. Biblically pa yan. No? Ngayon, pwede po isanggunin nyo kay Father, kasi authority siya, i-confess nyo po, yung po yung pinaka-the best, i-confess nyo, and then, itanong nyo kay Father because yung authority of the church, siyempre, much better na decision galing sa kanya. But biblically, galit po ang Diyos sa ganyan. So, i-confess nyo po. Sana ma-confess nyo agad-agad. And then, mag-ask kayo ng advice kay Father kung anong magandang gawin nyo. Sis Cathy.